Sa tayong kumain dito at yun na nga, sabi ko nga talaga nung one time ako naputang Cebu, natikman ko to sa Ayala Cebu, itong Soul Samgyupsal na napakasarap. So ngayon nasabi ko bakit wala kaya sa Manila, wala rin sa Davao ang Soul Samgyupsal. No, basta SM siya and Ayala, yan nakikita ko natin dito. So sa Cebu pala marami talaga ang Soul. Ibig sabihin, ang Koreano siguro ang may-ari nito, tapos yun nakatira sa Cebu. Doon siya nagsimula ng kanyang business. So meron siya SM City Consolacion Cebu City, SM City Seaside Cebu, Ayala City Cebu, which is una kong natikman ang Seoul or Seoul, paano babasahin yan? Tapos Streetscape Cebu City, tapos Cebu City ulit Paseo Arcinas. Tapos eto ngayon, ladies and gentlemen, SM City Iloilo, Seoul Samgyupsal Iloilo City. So ngayon, sana meron din tayo sa Davao nito, no? Kaso wala eh, no? Masarap ang Seoul. So, hindi ako mahilig sa Samgyupsal talaga. So, kaso nga lang, first ever ko nakakain ng Samgyupsal sa buong buhay ko ay sa Ayala Cebu. So, mula nun, sabi ko, masarap pala ang Samgyupsal. So, mula nun, kahit saan ako magpunta, Mactan, o kahit saan mga lugar, pag meron Samgyupsal, kumakain ako. Yun nga lang, eh, hindi talaga mapapatay ng sarap ni Seoul or Seoul Samgyupsal. So dito tayo ngayon sa SM City Iloilo, Mandurriao District. Ayan o, so solve na tayo dito. Labas na tayo at ipapakita ko rin sa inyo ang SM City Iloilo, Mandurriao District. Thank you, sir. Oh, thank you. Kung ano nga ba hitsura, lalo na kapag kaaraw, kasi nung nag-vlog ako dito way back November 2022. Pwede no? November 2023 pala. So napunta ako dito, ano yun eh, gabi. So iba siyempre ang itsura ng ng SM sa gabi at araw. So tingnan nga natin paano itsura. Yan o, Seoul Korean Grill and Cuisine. Yan. Wow, lumboy. Yan, nakabili tayo ng lumboy. Tikim lang. Basta maasim tayo. Ayun no, na ano pala siya. Bibigay ng kulay. Violet. Meron din sila mangustin galing sa Davao. Magkano kilo dito, te? 250. Paho naman. Okay. Mangga paho. 20. Okay, so punta tayo dito. Itong ang ano naman, likod. Yung parang ano nila, parang fountain area ang pupuntahan ho natin. Ayun, nakabit tayo lumboy. Sarap, lumboy. So dito sa Iloilo, walang panindang ng mangga Davao tsaka mangga Cebu. Ang meron dito, mangga paho, mangga Leon tsaka mangga Gimaras. Sarap ng mangga Gimaras. Napupahan ko talaga, no? Solid, the best. Yun nga lang, hindi pwedeng damihan gawa nung magkakaroon ka ng diabetes. So itong area na to dito, hindi lang pala siya para ano, no? Para pang tambayan ng mga bata. Pang fountain. Pwede rin pala siyang ano dito, kainan. Yan, buko king. Halo-halo. Tas Vikings. Wala pa palang Starbucks na drive-thru ang Iloilo. Natanong ko yung server, yung pro. Floatscape Utopia. So akit tayo dito para makita natin yung Mega World Strip or Business Street or Mega World Avenue. Akit tayo dyan sa second floor. Yan lang, maganda lang balikan ang lugar nila to sa SM. Yan, natambay ang mga tao, chill, papahinga, pastime.
habang break time. Yung iba nilalaro ang kanilang mga pets. Yun. Diba no? Kanami-nami talaga. Iba talaga pa probinsya. Highly urbanized city pero nasa probinsya ka. Napaka slow pacing ng buhay dito. Highly urbanized city, progressive city. Pero napakasarap ng hangin. Hindi congested, hindi traffic. Lahat kompleto no. So just like Davao City, Iloilo City, Bacolod City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Baguio City. Baguio City parang hindi, wala silang dagat doon. So ano pa ba? Pakidagdag nga dyan sa listahan. Sa comment box ho natin mahagala yung tinutukoy ko sa inyo na highly urbanized city, progressive city. Pero hindi siya congested, hindi siya traffic, hindi siya miserable ang buhay. Ibig sabihin, ang mga tao, ang mga bata, ang mga estudyante, mga babae, matatanda malayang nag-i-enjoy no sa lugar na meron sila. Nag-i-enjoy, ibig sabihin walang pangamba, walang takot, walang security threat, no, di ba? Walang kinatatakutang pangamba ang mga magulang. Di ba? Ang ganda ng lugar, oh. So kumbaga ano ba, Iloilo City, Davao City, ano pa ba mga syudad? I don't know sa Zamboanga City ha, parang ang masasabi ko pa lang so far na medyo opposite sa Metro Manila. Sa mga highly urbanized city ng Metro Manila ay ang ayun, oh, yan, nakaway pa sila, cheerful. So ang ano ko lang, nakikita ko lang talaga na syudad so far ha, highly urbanized city, na parang maituturing ko siyang opposite. Completely opposite siya sa mga highly urbanized city ng Metro Manila is ang Davao City, Iloilo City. So Bacolod City, hindi ko masabi kasi isang araw lang ako doon, isang araw at kalahati lang ako napunta sa lugar. So it's quite unfair na sabihin kung kaparehas sila ng Manila or ka-opposite kasi hindi nga ako nakapag-explore ng matagal doon. Pero Cebu City, masasabi ko na halos hindi na nagkakalayo si Cebu City tsaka si mga highly urbanized city sa Metro Manila sa Kamaynilaan. Pero syempre si Lapu-Lapu City, kung tatanungin niyo ko ano ba ang pinakapaborito kong highly urbanized city or lugar sa Metropolitan Cebu or sa Metro Cebu, syempre all I can say is one and only Lapu-Lapu City. Yun. Yan ang gusto ko kasi lahat kompleto na. May mga sanggupsal, may mga shopping malls, dagat, mga maganda, may mga swimming pool, ang sarap ng mga pagkain. Basta yun, the best, no? Lapu-Lapu City. Tapos province feels din talaga siya kahit pa siya ay highly urbanized city. Tapos Cebu City, okay ang Cebu City kapag nightlife, pwede, no? So Iloilo City, Davao City. Yan, yung masasabi ko na talagang total opposite siya. Kabaliktaran siya ng mga highly urbanized city sa Kamaynilaan or Metro Manila. Tapos ang Palawan, hindi ko pa masasabi ang Puerto Princesa kasi napaka-cheerful na. Di ba? Sa mga mga taga Kamaynilaan, ay may ibig sabihin mga taga Puerto Princesa City, hindi ko pa masabi kung gaano nga ba haganda ang kailangan lugar sa ngayon kasi huli kong punta doon ay matagal na, last 2018 yata. Tapos Naga City, wala, malayo pa. Ang layo pa ng Naga City. So hindi pa siya Metro Naga na siya kung tawagin sa Camarines Sur, pero hindi talaga siya highly urbanized city. Para pa lang siya, independent component city. Pero progressive ha, si Naga City. Independent component city. Si Naga City, Camarines Sur. And Tacloban City, highly urbanized na siya, bago lang. So congratulations. And sa Metro Angeles, hindi ko masabi, no? Parang okay din, maganda rin sa Metro Angeles, province feels din siya na may pagka-metro na, parang basta maganda rin siya, Metro Angeles. Metro Baguio, syempre, iba rin ang kanyang may offer sa atin, no? Unique din siya. Parang siya na yata pinaka-unique, wala siyang kaparehas na Metro City Metro City or highly urbanized city sa Pilipinas. Nag-iisa lang siya. Iligan City, yan, magaling din si Iligan, no? Hindi rin talaga patatalo si Iligan. Isa yan sa pinakalumang mayamang lugar sa Mindanao.
Diba? Parang tansya ko, mas nauna pa yata siya kay CDO. Pero pwede naman ako mali. Andiyan naman ang comment section natin. I stand corrected. Tapos, si Zamboanga City, yun, napaka-consistent. Talagang kahit napaka-remote area niya, kahit pa napaligiran siya ng maraming mga insurgency, pero still, Zamboanga City managed to be in the spot of the top richest cities. One of the richest cities in the Philippines in terms of assets. Tapos yun, General Santos City, highly urbanized city. Wala man tayo makikita mga skyscrapers and high-rise buildings na marami sa General Santos City, but still, ang laki ng kanilang GDP. Hindi rin pa huli. Metro Cotabato City, maganda rin ang lugar nila. No? Rising din sila talaga. Progressing. So, congratulations, Barm Region. Ang inyong mga taga-Barm Region, ang inyong success ay success din natin mga Pilipino. Alam niyo bakit? Once na magsasucceed po kayo bilang isang state, susunod na ang ibang lugar sa Pilipinas. So that time, masasabi na natin or masasabi na ng ating pamahalaan na okay, it simply means na ang Pilipinas ay handa na pala tayo para magiging federal states na ang Pilipinas or federal states or federalism system, parang ganon, no? So that's all for today's video. Thank you for watching. Papasok na ho tayo. Ano ba hindi na-mention? Metrobot 1. Pwede. Yun, no? So, Metrobot 1. Si Metrobot 1, siya naman ang pinaka-regional capital of Caraga region. Tapos, Cagayan de Oro City, syempre, no? Isa yan sa pinaka-progressive din na metropolitan na according pa nga sa mga taga-CDO or mga taga-Chada lugar na maaring malagpasan nila ang Davao City. So, if that's the case, kung mangyari man yan, so congratulations, no? Siyempre, success pa rin natin yan kung malagpasan nila ang Davao City. Kasi ibig sabihin nun, talagang performing well ang kailang economic system or tawag nito. Basta maganda yun. Progresibo. Ibig sabihin, okay yung pamamalakad na kanang pamahalang panggobyerno. Ganon yun, no? So, basta nakakatuwa lang sa Pilipinas na ang mga Pilipino, nakikita ko natin na napaka-competitive. Napaka-competitive and at the same time, medyo talagang nagmamasid, no, sa progress ng ating bayan, ng ating bansa. Kaya yan lang, proud Filipino. Ano pa ba mga metros? Metro Bacolod, syempre ba? Metro Bacolod, yan ha? Hindi rin natin talaga masabi na si Metro CDO ang magiging pang-apat na pang fourth tier dito sa Philippines, so pang-apat na magiging metropolitan. Kundi pwedeng si din, maaaring si Metro Bacolod. Basta abangan na lang natin yan by 2025. So maraming thank you sa mga nanonood. Ingat po kayong lahat and bye-bye.